Magandang araw mga kasaluyot! Gusto mo ba magkaroon ng rambutan tree na mabilis mamunga o ayaw mo na maghintay ng galing pa sa buto? Ang paraan nito tinatawag na air layering, marketing o kaya pagpapaugat. So nakalagay naman sa screen yung mga kailangan natin. Siyempre maghanda lang kayo ng mga bagay na yan at sundin nyo lang ang nasa video. Ibalot ninyo ang lupa sa cellophane, kung hindi ito basa, medyo basain nyo ng konti. Maghanap kayo ng sanga na pwedeng umarkot at linisin ito upang magawa ng maayos ang proseso. So, mahalaga yan na malinis. So, kung may mga gusto pa kayong mapanood na tungkol sa paghalaman, hanapin nyo lang sa playlist ng ating video. Pagkatapos yan, balatan ang bahagi ng sanga na paikot na may haba na halos 1 pulgada o 1 inch. Sa parang ito, dito natin gagawin ang proseso ng pagpapaugat. Dito sa part na to, kailangan nyo ng patience mga kasaluyot. Kasi dito, magde-determine kung magsa-success o magpe-failure ang ating marketing. Medyo may challenge ang pagmamarkot nito kasi hindi ito citrus na puno o yung mga maasim. Unlike sa mga maasim, mas mahirap itong paugatin. Pero kung susundin lamang ang proseso, ay pwedeng talagang maging successful ang inyong marketing. Siyempre, ito ang mahalaga, kaskasin ng mabuti ang binalatang bahagi kasi kailangan yung tanggalin yung madulas na parte o yung tinatawag na cambium layer. Yung cambium layer kasi ang nagdudugtong sa mga balat nito. Kung hindi nyo yun makakaskas, pwedeng hindi ito mag-ugat o magkaroon lang uli ito ng balat. So sa paraang yun ay hindi magiging successful yung ating minamarkot o pinapaugat. So walang problema kung mabalatan ito kasi dito nga mangyayari ang proseso ng papapaugat. Siyempre, shoutout pa rin sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel kung bago ka pa lang. Siyempre, i-like mo yung video na to para mapakinabangan din ng mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na gusto ring magkaroon ng mga tanim na rambutan. Kung gusto nyong matuto kung paano magtanim ng rambutan galing sa buto, meron din tayo niyan. So, tiyagaan nyo lang itong balatan, Siyempre, mag-iingat din kayo kasi matalim yung hawak nating mga cutter. So, kailangan nating maging maingat sa prosesong ito. So, ang magandang tips ko rin para sa inyo ay damihan ninyo yung inyong markot, at least 5. May mabuhay mang 2 at may hindi successful na 3, at least meron na kayong mas maraming chances. So, sa parang ito, kaskasin natin siya ng tela para talagang siguradong matanggal yung dulas-dulas na yan o yung cambium layer. Yan, tanggalin natin. Ang maganda, siyempre matuyo yung ating tela. Tuyo, mga kasaluyot. Yan. So, kung napakaramdaman nyo na, pwede na natin itong balutin. Yan. Lagyan nyo ng hiwa yung yan, nilagay nating lupa sa plastic bag. Nilalagay sa plastic bag para madali siyang ilagay. Yan. Lagyan natin siya ng hiwa na yan sa gitna, tapos doon natin ipasuksok yung nabalatan na sanga. So, itong pagtuturo natin to ay para sa mga beginners na gusto talagang matuto ng paraang ito. Marami na tayong buhay na ganito. So, talagang tested na natin ang prosesong ito. Diinan natin mga kasaluyot, mahalagang mahigpit ito. Para hindi siya gagalaw-galaw kung ito ay mahanginan. Kasi yan. Tapos, gumamit tayo ng tela. O tela kasi ang para sa akin ay maganda. Kasi flexible, hindi siya masakit sa kamay. At mahigpit kung itatali. So, ayan. Kung mayroon kayong mga hindi na ginagamit na mga damit o basahan, pwede nyong gamitin yan. So, higpitan natin ito mga kasuluyot kasi crucial kapag ito ay gumalaw, lalo na kapag ito ay may ugat na. Pag nagalaw yan, mamamatay rin yan. Kaya mahalagang mahigpit ang ating pagkakatali. So, double strap pa natin para mas mahigpit. Double strap. O 2 pa ang tali. Linisin lang natin kasi medyo neat. Kailangan natin yan. Lagyan ulit natin ng tali. Tiyagaan lang for best result. Ganun talaga ang magproseso ng mga gantong bagay, mga kasaluyot.
kailangan ay secure. Yan. Kaya yung hindi na sayang yung mga damit nyong luma, pwede nyo nang gamitin sa pagmamarkot, di ba? Kaya hindi na ako bumibili halos ng mga straw. Halos ginagamit ko na tela. Yon, di ba? May natutunan din kayo mga kasaluyot. Tapos linisin natin. Next na process, isa sa pinakamahalagang process, balutin ng cellophane ang minarkot. Sapagkat, bakit binabalot ng cellophane? Ang technique na ito ay paraan upang hindi mawala ang moisture content o yung mamasa-masang baha na mamasa-masa ang loob ng ating minarkot kasi doon magsisimula yung buhay. Mahalaga na talian ng mabuti yung nasa taas na bahagi para hindi pasukin ng tubig ulan kasi ang tubig ulan ay medyo acidic, so magkakaroon siya ng mararat o mabubulok ang loob pag napasok. Yan. Kaya yung taas medyo higpit-higpit natin mga kasaluyot at yung medyo baba okay nang hindi mahigpit. So kailan ba the best magkaroon ng markot? Maganda rin mag-markot kayo sa panahon na ng tag-araw. Okay lang mga bare months, pero kasi mahangin ang bare months. Kaya mas maganda ang tag-araw. So yan. Pwede rin na nating lagyan ito. Kung ito ay tag-araw, lagyan natin ng foil. Aluminum foil na tatabunan natin ito para hindi ma-dry. O kaya mga telang itim para hindi ma-dry. So medyo may katagalan kapag mga fruit-bearing trees. Unlike pag citrus, mabilis. Ito ay halos tumatagal ng 2 buwan. O 1 buwan at kalahati hanggang 2 buwan o higit pa. So kailangan nating maghintay. Patience is a virtue, mga kasaluyot. So, yun ang tips ko, ha? Kailangan maghintay. Kaysa naman galing sa buto, 5 years, 4 to 5 years. So, ayan, ready na ito mga kasaluyot. At ayan, pagkatapos nga ng 2 buwan, ay harbisin na natin itong ating mga minarkot na rambutan. Pwede rin mga kasaluyot, idirektan nyo na itong itanim sa gusto nyong lugar. At pwede rin, itanim nyo muna sa paso. So, ayan, kunin na natin to. Ito ay minarkot natin noong June. Ayan. So, ayan. Pwede na yan. At siguraduhin yung mayroon na kayo nakikita. Ang maganda rin kung cellophane transparent, nakikita nyo mga ugat. So, kung may nakikita kayong mga ugat, ay sign na yan na pwede nang ilipat ito. So, ang ginagawa ko dito, tinatanggal natin yung mga sanga para magkaroon ng kasi pag sa recovery time at may sanga siya, nahihirapan siyang mag-recover. So, tinatanggal natin yung mga sanga at mga dahon bago natin siya ilipat. So, kasi mahaba na ito mga kasaluyot, next video ipapakita ko din sa inyo kung paano natin nililipat ito. So, maraming saluyot po. Sana may natutunan kayo.